Ibinida ng Department of Transportation ang kanilang mga ginagawa sa ilalim ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Ryan Lesigas sa Sentro ng Balita, live. Angelique, inisa-isa nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista yung mga proyekto sa ilalim ng Marcos administration at kaniyang tiniyak na gumugulong ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At yung iba dyan nga, Angelique, ay mapapakinabangan na sa mga susunod na taon. Sa nakalipas na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ang Build Better More program ng DOTR sa highlight ng kanyang ulat sa bayan. At ngayong nalalapit na ang SONA ng Pangulo, nasaan na nga ba ang DOTR sa Build Better More program kung saan sabi ng Pangulo, 83% dito ay pagpapatayo ng kalsada, tulay, seaports, airports at mass transports. Kanina, inilatag ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang ginagawa ng kanilang ahensya para sa BBM program. Sabi ng kalihim, Angelique, napakaraming infrastructure projects ang ginagawa ngayon ng DOTR na karamihan ay minana mula sa nakalipas na administrasyon. Una na daw dito, Angelique, ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng North-South Commuter Railway or NSCR. Ito ay 147-kilometer railway na tatakbo mula Clark patungo sa Calamba, Laguna. Inaasahang magbibigay ang proyektong ito, Angelique, ng mas mahusay na serbisyong pangtransportasyon na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya lalo't higit sa mga nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho. Yun ay ongoing ang construction, no? Ang ating contractor doon ay isang Spanish group, no? And we're working closely with them, no? So far, kailan po yung target on completion time. nun, sir? Ang target completion nitong ating North-South Commuter Railway, no, ay by 2029, no? 2029. Although we're expecting that we will have partial operations by 2027. Angelique, bukod dito ay tuloy-tuloy din daw ang konstruksyon ng kauna-unahang subway sa Pilipinas o ang Metro Manila Subway Project. Ito naman ay 33 kilometrong underground railway system na magsisimula dyan sa bahagi ng Valenzuela. Meron itong state-of-the-art train sets na kayang magsakay ng mahigit 2,000 pasahero kada train. Sa ngayon, Angelique, ay nasa 14% na daw ang physical progress ng proyekto at inaasahang magiging fully operational sa taong 2029. Tinatayang nasa 488.5 billion pesos ang pondo para sa proyekto na pinunduhan ng Official Development Assistance mula sa JOICA at ng pamahalaan. Ang mga achievements natin dito ay nag-start ng magkaroon ng operation yung mga tunnel boring machines, no? Sa ngayon ay meron na tayong 4 na tunnel boring machine na almost 24 hours yung operations niya, no? Within the year ay magiging 6 yan, no? And sa mga susunod na taon ay magkakaroon ng up to almost 19 tunnel boring machines, no? Working 24 hours para matapos yung construction. Angelique, ibinida din ni Bautista ang ports development sa bansa kung saan marami na daw ang pagbabago sa nasa 700 ports sa bansa sa tulong na rin ng Philippine Ports Authority. Sa paliparan naman ay marami na rin daw ang proyekto ang nagawa, kabilang na dito ang modernization at improvement sa mga existing airports. At isa sa malaking proyekto na inaasahang mangyayari ngayong taon ay ang modernisasyon ng Manila International Airport. Dapat matapos kaagad para naman maging komportable ang experience ng ating mga pasahero ay ang modernisasyon ng Manila International Airport, no? By September 13 or September 14 ay magte-take over na ang private proponent natin, no? And sila ay mag-i-invest ng almost $3 billion, no? Para ma-improve yung ating existing facilities sa Manila International Airport, no? Ma-increase yung capacity from 32 million up to 62 million, no? So napakalaking improvement nito.
Angelic, bukod doon sa mga proyektong aking nabanggit, ay tuloy-tuloy din daw ang pag-usad ng PUV Modernization Program na natapos na yung consolidation part. Ngayon ay nagpapatuloy yung route rationalization. Tiniyak ng DOTR na magpapatuloy ito para na rin sa kapakanan ng mga riding public. Angelic. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges.